ang mga bagong dating sa bayan ay kailangang lumahok sa isang seremonya kung saan kailangan nilang magpasya kung titira sila sa colony house o sa mismong bayan at bibigyan sila ng kanilang sariling bahay. Sa sandaling nakapili na sila ay hindi na mababago ang kanilang isip. Habang ipinapaliwanag ang mga alituntunin na kapag gabi na ay kailangan nilang manatili sa loob ng bahay, isabit ang mga anting-anting at i-lock ang kanilang mga pinto at mga bintana. Ang nagkasala ay mananatili sa loob ng shed nang walang anting-anting para sa isang gabi. Tinanong ni Tabitha kung ilang beses na ginamit ang bakal at sinabi ng pari na ngayong gabi ay magiging kauna-unahang pagkakataon. Ang lasenggo sa himpilan ng pulisya ang mapaparusahan dahil siya ay lasing at hindi umuwi noong gabi bago ang kanyang asawa at anak ay kalunos-lunos na pintay ng diblo. Sa sandaling yon ang lasing ay puno ng panghihinayang at hindi naman siya laging ganito. Alam ni Boyd na hindi makakaligtas sa gabi ang parurusahang lasenggo kaya tinanong niya ito kung may hindi pa ito natutupad na hiling. Hiniling ng lasenggo na bisitahin ang isang lugar kung saan siya, ang kanyang namtay na anak na babae, ay kadalasang pumupunta para sumakay ng swing at umaasang doon siya ililibing ni Boyd kasama ang kanyang asawa at anak. Habang ang bahay na iniwan ng lasing ay maaaring posibleng maging bagong tirahan ng pamilya ni Jim. Naramdaman din ni Boyd ang pagkabulok ng bayan kung kaya't pinuntahan niya ang simbahan upang hanapin ang pari at sinabing hindi niya kayang ikulong ang lasenggo sa loob ng bakal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napagalitan ng pari si Boyd na ang mga patakaran ay siya mismo ang gumawa upang pigilan ang ibang residente na suwayin ito. Kung hindi mapaparusahan ang lasenggo, mas maraming tao ang lalabag sa mga alituntunin ni Boyd. Nagalit si Boyd at sinabing hindi lang nila dapat panoorin ang isang lalaking nawalan ng asawa at anak ay papatayin ng mga demyo. Ang pari ay sumagot ay sinabing alang-alang ito sa kaligtasan ng bayan. Walang nagawa si Boyd kaya nag-walk out siya at pumunta sa shed upang maranasan ang pakiramdam ng nasa loob ng maliit na espasyo ng kulungan at halos masuffocate siya. Kaya naman nagpasya siyang tumakbo sa istasyon ng pulis at binigyan ang lasenggo ng anting-anting at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang maliit na kubo sa kagubatan kung saan siya maaaring magtago pansamantala. Ang seremonya ng pagpili para sa pamilya ni Jim ay nagsimula. Ito ang pinakamahalagang kaganapan sa bayan na pinangungunahan ng lubos na iginagalang na pari. Ang mga bagong dating ay kailangang mamili sa pagitan ng pamumuhay sa bayan na sumusunod sa mga patakaran nito at mumuhay sa isang nakabukod na buhay. O mamumuhay sa medyo nakaka-relax na colony house. Pumunta sa harapan si Boyd at sinabing magkakaroon ng pagbabago sa patakaran hinggil sa pagpaparusa nila na nagsasaad na nais niyang patawarin ang lasinggero. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang lasinggero sa harap ng lahat na may hawak na anting-anting. Sa halip na tumakas sa kagubatan, gaya ng iminungkahi ni Boyd, pumunta siya upang gumawa ng taos-pusong pagtatapat. Tuwing Pasko daw dati, palagi siyang bumibili ng mga regalo para sa kanyang anak, ngunit nagbago ang lahat matapos nilang dumating sa bayan. Ngayon ang gusto lang niya ay makita muli ang asawa at anak. Ang anting-anting ay binalik niya kay Boyd at ang sabi ng lasing na handa niyang tanggapin ang kanyang parusa. Naputol ang eksena dahil ang nakakatawang si Jade ay naisip na ang drama na hinanda para sa kanya ay napakatalino at ang travel company ay nag-all out sa paghahanda. Si Boyd ay walang imik na kinaladkad si Jade at pinapili siya kung saan siya titira. Nang hindi nag-iisip pumili si Jade at itinaas ang isang bato na kumakatawan sa bayan, pagkatapos ay ang pamilya ni Jim ang pumili. Pinili ni Jim Tabitha at ang kanilang anak na si Ethan ang manirahan sa bayan, habang ang kanilang anak na babae na si Julie ay pinili ang colony house. Sinamantala naman ng pari ang pagkakataon na tapusin ang desisyon habang papalubog na ang araw. Natapos ang selection ceremony at nagmadaling umuwi ang lahat. Sa di kalayuan gusto ni Kenny na iparamdam kay Jade ang sitwasyon, kaya sinabi niya kay Jade na ang kaibigan niyang driver ay pinatay ng demyo noong gabi. Nagtaka si Jade kung ito nga ba ay totoo pero nabasag ang pagdududa niya nang dalhin siya ni Kenny para makita ang walang buhay na katawan ng kaibigan. Nalungkot si Jade at nang sumapit ang gabi lahat ng taong bayan ay nagtipon malapit sa bakal na shed. Binuksan ni Boyd ang pinto nito at habang nakatingin ang lahat, ang lasinggero ay dahan-dahang pumasok sa shed. Pagkatapos i-lock ang pinto, umalis si Boyd nang hindi man lang lumilingon at nakatingin sa pari. Nang gumabi na, nagsarado ang restaurant ayon sa schedule, habang si Jim,
Tabitha, at Ethan naman ay lumipat sa kanilang bagong tahanan sa bayan. Hindi niya nakalimutan ang mga patakaran ng bayan, at nilock niya ang mga pinto at bintana at isinabit ang anting-anting. Habang sa Koloy House naman ay may party na ginaganap para ipagdiwang ang pagdating ng kanilang bagong miyembro na si Julie. Ang Colony House ay mas masigla kaysa sa bayan, at dahil dito ito ang napili ni Julie na manirahan. Samantala, hindi napigilan ni Boyd na sumilip sa labas at gustong tingnan ang kalagayan ng lasenggo sa bakal. Ang eksena sa Ang Colony House ay lubos na kaibahan sa lasenggo na nakakulong sa bakal na shit. Maya-maya ay nagkaroon ng kaguluhan sa labas, at ang lasenggo ay tumingin sa labas para lamang makita ang masamang demyo na papalapit. Ang naipong takot sa nakalipas na mga taon ay nagpanginig sa lalaki, habang desperadong hinintay niya ang kanyang wakas. Ito ay isang hopeless na sitwasyon para sa lalaki, at ang lahat ng ito ay dahil lang sa nalasing siya at hindi nakauwi sa bahay buong magdamag. At iniwan ang kanyang asawa at anak na mahina, at nabigo silang ilock ang kanilang mga pinto at bintana na nagpahintulot sa demyo na sirain at brutal na patayin sila.